Askaram, it's me, your Filipina girl who's living in India. Ngayon nga pala is mag-a-attend nga kami ng birthday at ang regalo ko nga is bike. Yes po, mayabang kasi ang Indianang Pinay nyo. So every time may mga birthday pala dito sa amin is lagi nga pala ako nagbibigay sa kanila. Bigay ako sa kanila is mga damit, mga stuffed toy, kahit ano, basta binibigyan ko sila. Siyempre, nakakaya naman talaga, lalo na pagpupunta tayo sa birthday tapos wala tayong dala. Nung pinabili ko yung bike na to, ay, pinabili. Yes po, pinabili kasi sa akin yung pera. So, wait lang, ito nga pala yung baby na lagi kong kinakarga. So, bale, ito yung nanay niya, yung friendship ko talaga rito. Siya yung una naging friend ko dito sa lugar namin. At kailangan ko na nga din mag-ipon dahil nga friendship ko yung nanay niya. So, syempre, yung regalo, medyo bongga-bongga. Niisip ko nga na baka gold siguro yung ibigay ko dahil nga friendship ko yung nanay. Ito kasi yung pinuntahan namin is hindi ko siya friendship. Kaibigan lang siya ng asawa ko at kapitbahay lang namin. So, ito na nga yung chika. Alam nyo ba, nung binili ko yung bike is natatakot nga pala ako na malaman ng biyenan ko. Kasi nga, nung pinabili ko yung bike is wala yung biyenan ko rito. Kinakabahan ako kasi nga baka magalit siya sa akin dahil nga hindi pa kami nag-uusap. Pero baka mamaya sabihin niya sa asawa ko na bakit binili yung bike kasi hindi naman talaga namin relatives yung lalaki at saka ayaw din ng biyenan ko sa kanila. I mean, hindi naman totally ayaw, okay? Yung parang hindi lang gaanong close dahil nga nasa mababang estado, ganun. May ganito kasi sa kanila rito eh. Kasi nga yung mga work nila nito is parang tagagawa ng tsinelas, ganyan. Tapos dito sa kanila is parang mababang orin tao, ganyan. So sa akin kasi is wala akong pakialam as long as kaibigan namin, kahit ano pa man wala akong pakialam. So, kinakabahan na ako kung anong sasabihin ng binan ko sa akin dahil nga binilan ko ng bike pero bahala na siya. So, ganito nga pala sila mag-celebrate ng birthdays dito. So, bali mag-anak nga pala nila lahat yung nandito at lahat nga pala sila ay mga Hindu. So, bali isang Christian nga lang kami na na-invite dahil nga close yung asawa ko sa kanila. So, wala nga palang masyadong bongga dito, yung parang nag-cake cutting lang sila, picture, then after that, kakain na. So, yun lang, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na madaming mga putahe na kakainin, ganito, ganyan, may mga pa-games. Dito is wala, ayan, ganyan lang. Halos lahat na nagbibigay ng regalo is pipicturan nila, tapos yung mga kamag-anak, basta lahat-lahat. So, ito na nga yung other chika. Alam ko nag-aantay din kayo. Ang dami ko kasi nababasa. Lagi nila sinasabi na, bakit ganyan yung ugali mo? Palamunin ka lang naman ng binan mo. And you guys, do you think na isang palamunin tapos ganito yung ugali? Grabe naman ang kapal ng mukha niyan. Siguro, hindi nyo lang talaga ako nakikita na mahilig mag-flex, ganito, ganyan. Kasi wala po yan sa dugo ko, yung ganyan. So, ngayon nga, hindi ko nga alam paano mag-ano sa inyo, paano mag-brag. Hindi ko alam. So, ayan, wait lang, wala akong maisip. So, ayan na nga kami, binigay ko na yung regalo nilagay. Sabi nila, ilagay lang daw dyan. So, to be honest, nahihiya nga pala akong ibigay tong regalo na to. Sa isip-isip ko, dapat pala hindi na lang bike kasi nakakahiya. Parang lahat kasi na nagbigay, ayan, maliliit yung binigay nila, tapos ako lang yung nagbigay ng bike. Tapos ayan na nga, nagbibigayan na din sila ng cake dito, so kailangan mo pumilang. Yes po, ayan, kinakamay yung cake. Pero may ibang families naman na binibigyan kayo ng paper plate, ganyan. Pero dito kinakamay siguro, no budget. Pero okay lang, ayan, mag-enjoy naman si Hope kainin yung cake. Oh, back to check na nga tayo. Oh, the sumbat. Alam nyo ba, siguro sa 4 na taon na namin dito, pwera usog, thanks God, lahat-lahat. I'm so grateful to God kasi nga, never talaga ako naging zero. Never ko inask, kahit pambili ko ng pante, pambili ko ng napkin, pambili ko ng damit, lahat ng nakikita nyo sa akin, lahat ng luho ko, sang lupalop nyo man makita, tanongin nyo, is ako talaga yung bumibili. Nahihiya kasi ako minsan na mahihingiin ko sa asawa ko na, "Han, bilhan mo nga ako ng ganito, ganyan." Hindi po. Wala po siguro sa dugo ko yung ganyan. Siguro yung attitude ko is bossy talaga ako. Pero hindi po ako yung mishingi na pahingi naman, ganito ganyan. Kaya siguro minsan napapansin niyo na, grabe yung ugali niya, ganito ganyan. Siguro kasi nga iniisip ko na kaya ko yung sarili ko, hindi ako nakadepende sa ibang tao. Kasi to be honest, kahit nasa ibang bansa ako, kahit hindi ko bansa, is nagpro-provide ko lahat ng gusto ko. Hindi lang sa akin, pati sa anak ko, sa asawa ko, at saka dito sa bahay. Ayoko na sabihin yung iba kasi para saan?
Kaya naman napakaswerte talaga ng asawa ko kasi kahit ganito yung ugali ko, 'di ba, hindi niya pa din ako iniiwan. Ay, ganito nga pala sila mag-serve ng pagkain dito, ipapakita ko din sa inyo. Quit mo na yung tsismis, ayan ganyan, pinagseserbihan talaga yung mga babae dito. Charot, yung mga bisita ayan pinagseserbihan tapos ayan yung kaibigan ng asawa ko, inaano nga niya ako, tinitis-tis niya ako. Ano ba Tagalog ng tis? Di ko na alam. Alam niyo ba nung unang dating ko nga pala dito sa India is ito pala yung pinakaayaw ko kasi hindi talaga ako sanay na pinagseserbihan ako ng ganitong pagkain. Miss Independent kasi ako. Ay, Miss Independent. So ayan, ganito nga pala sila magbigay. Tsaka ngayon lang ako magbubuhat ng bangko. Alam niyo ba, napansin ko napakabait ko talaga na daughter-in-law as in. Kasi sa amin talaga dito sa bahay, yung pera kasi ng asawa ko is napupunta lang sa savings. So, hindi napupunta sa akin as in kasi lahat ng luho ko sa akin naman napupunta. Kaya naman minsan, yung pera ng asawa ko is napupunta sa hipag ko. The last time nagpunta siya ng Dubai. Alam niyo ba magkano yung ginastos ng sister-in-law ko? Nagstay lang siya doon. Hindi naman buong pera ng binan ko yung ginastos niya eh. Pera din ng asawa ko. So, nag-hi pala yung kaibigan ng asawa ko. Single pa yan. Baka gusto niyo. Charot. Isa sa ugali ko kasi is ayaw ko talaga na may utang na loob. Kaya naman hanggat nandito kami sa India is ayaw ko talaga na pinaggagastosan ako. Kasi nga hindi ko alam, baka malay nyo someday mag-away kami, ganito ganyan. Sumbatan nila ako na dahil sa kanila, ganito ganyan. Kaya naman buti na lang, thanks God, kahit papano is I'm surviving gamit yung pera ko. Ako kasi is may attitude talaga ako na ayoko manghingi. Tsaka iniisip ko, foreigner ako dito. Dapat pag foreigner ka is mayaman ka, mapera ka. Depende tayo Ganun kasi ako Ayoko na, syempre ganun din yung outlook nila sa akin na, uy, foreigner to, ibig sabihin mayaman. Kasi napapansin ko dito, karamihan yung mga babae is mapera. So gusto ko, mapera din ako. Kaya sa mga nagsasabing palamunin ako, oy, sorry, I'm not like that kind of girl. Kaya naman kung gusto ko maghanap ng bagong lalaki, kaya ko maghanap. Kaya nga ayaw ng asawa ko, umalis ako. Kasi baka mamaya daw may makilala akong bagong lalaki. Wala na siyang Indianang Pinay. Comment chika for more videos to come.